Ang tila normal karaoke session sa isang bahay sa Laguna, isa palang makadurog pusong tagpo. But you listen to me, I need you more and more. Ni minsan hindi raw humawak ng mikropono si Hensley. Ngunit sa mga oras na iyon, hindi siya nagdalawang isip na mag-alay ng kanta para kay Hannah, ang kanyang asawa na may stage 4 cervical cancer. Kahit hindi ako kumanta pa rin ako kasi gusto kong iparamdam sa kanya na andito lang ako. Ako naghanap ng through the years kasi nga lagi kong kinakanta yun sa kanya eh. Kwento ng nakababatang kapatid ni Hannah na si Angela, nasa kwarto lang ang kanyang ate noong Kapaskuhan dahil sa iniinda nitong sakit. Kaya naman laking gulat nila nang bigla itong lumabas at nakikaraoke sa kanilang sala noong bagong taon. Bigla siya lumabas. Kami nagkakantahan kami. Tapos siya, umupo siya sa sofa. Siya yung na mismo nag-play. Bigla ko na lang na-record. Habang kumakanta siya, sobrang iyak. Bandang December 2022 daw unang nakaramdam ng sintomas si Hannah. Nagsasabi siya sa akin ng para siyang nabo-bloated yung tiyan niya. January 2023, napapansin namin na medyo lumalaki yung tiyan niya. Tapos yung last period niya, sobrang sakit. Matapos sumailalim sa iba't ibang test at konsultasyon sa mga espesyalista, nakumpirma na mayroon siyang stage 4 cervical cancer noong February 2023. Bukod sa pananakit ng kanyang tiyan at puson, higit na apektado ang mental health ni Hannah matapos malaman ang kanyang kondisyon. Mahirap para sa kanya na matanggap yung naging sakit niya. Nagkaroon din siya ng anxiety, depression. Sobrang sakit din bilang asawa. Nagpa-check up na kami sa psychiatrist kasi hindi niya makayanan yung nararamdaman niya. Hindi talaga siya makatulog sa gabi. Igab lang kami kumukuha ng lakas ng loob at sa family namin. March 2023 nang operahan si Hannah para tanggalin ang bukol na nakita sa kanyang dalawang ovaryo. Ang laki, tapos punong-puno ng mga buko. Uterus, tinanggal sa kanya. Gamit na yung tiyan niya. Advice nga ng doktor na after nun, chemotherapy. Naging okay naman lahat. Sa 6 cycle na chemotherapy niya, hard dose, nalagpasan niya lahat yun. Umayos naman daw ang pakiramdam ni Hannah, ngunit muling sinubok ang kanyang katawan nang sumailalim siya sa post-operation treatments. Yung low dose na chemotherapy, pang-4 na session niya, tinamaan na yung liver niya. Doon na siya nag-start na manghina, hindi makakain. Nagkaroon siya ng tubo para matanggal yung liquid. Ayun yung nagpahirap sa kanya. Simula nung na-operahan siya nung March, dala-dala niya yon. Pagsubok din para sa kanila ang malaking gastos na kaakibat ng kanilang laban sa cancer. Mahigit 1 milyong piso raw ang nagastos nila sa pagpapagamot ni Hannah. Iba hindi namin ganun kakilala. Yung mga nag-donate sa ate ko. Iba yung mga best friend niya, Nag-fundraising sila. Maraming tumulong sa asawa ko. Sa almost 1 year niyang pakipaglaban sa cancer. Sasabihin niya minsan, nahihirapan na ako, pagod na ako. Yun yung moment na masakit na marinig ko na parang sumusuko na siya. May time na nag-sorry siya sa amin. Sabi niya, sorry ma, sorry pa. Alam ko napagod na kayo sa akin. Sobrang sakit. Kasi sabi na lang namin na kami nga dapat sorry sa'yo kasi wala kami magawa sa nararamdaman mo. Nararamdaman namin sa kanya yung spirit niya na gusto niya ba niyang lumaban pero yung katawan niya yung bumigat. January 8, 2024, isinugod si Hannah sa ospital dahil sa pagsusuka at diarrhea. Pasko, yung New Year, hindi okay yung feeling niya. Nakikita namin hindi siya makakain. Huli niya sinabi sa akin na ayaw niya dun sa room.
Tapos yun, after 1 minute, nag-cardiac arrest na siya. Sobrang sakit. Matapos ang kanyang halos 1 taon na pakikipaglaban sa cancer, pumanaw si Hannah noong January 9, 2024, ang ika-8 wedding anniversary nilang mag-asawa. Masakit man ang pagkawala ng kanyang misis, habang buhay daw babaunin ni Hensley ang alaala ng huling karaoke duet kasama ang kanyang butihing asawa. I swear you can be everything I know. Can't imagine it so more so, but you still seem to me. I need you more and more. Hindi ko pa rin matanggap na wala na siya. Kasi araw-araw kami magkasama. Hindi basta-basta mawawala. Kahit pa paano, meron pa rin peace sa amin, knowing na kasama niya na ang Panginoon, wala na siyang pain na nararamdaman. Ayon kay Angela, hanga raw siya sa kanyang brother-in-law at sa pinakita nitong pag-aalaga at pagmamahal sa kanyang ate Hannah. Kuya Ken, maraming salamat. Kasi hindi mo sinukuan si Hannah. Napaka-bless namin. You're a hero kay Hannah, sa kapatid ko at sa family. Sa mga sacrifices mo, alam namin yon. Maraming salamat. And kahit wala na yung ate ko, part ka pa rin ng family.